Mga kababayan, kung kayo ay SSS pensyonado o miyembro na malapit ng mag-retire, huwag kayong aalis sa video na ito. Dahil ngayong Hulyo 2026, may 4 na mahahalagang update ang SSS na direktang makakaapekto sa inyong pensyon, sa inyong compliance, at sa inyong mga benepisyo. Hindi ito balita na maaari ninyong baliwalain. Ito ay mga bagay na kailangan ninyong malaman ngayon bago pa lumipas ang buwan. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang bawat isa sa 4 na update na ito ay may kaugnayan sa inyong pera, sa inyong karapatan, at sa inyong kinabukasan bilang isang pensyonado. Kaya manatili kayo rito at sundan ninyo ng mabuti ang bawat detalye. Ang unang malaking update ay tungkol sa pangalawang tranche ng 10% pagtaas ng SSS pensyon. Marami sa inyong mga kababayan ang nagtanong kung kailan darating ang ikalawang bahagi ng pension increase na ito. Kaya alamin natin ang tunay na sitwasyon. Noong nakaraang taon, naisagawa na ang unang tranche ng pagtaas. Ngunit ang pangalawang tranche na siyang inaabangan ng milyon-milyong pensyonado ay nakasalalay pa rin sa karagdagang aksyon mula sa pamahalaan at sa Siskas SSS mismo. Hindi pa ito opisyal na nakumpirma para sa Hulyo 2026. Ito ay isang bagay na aktibo pa ring pinag-uusapan at pinaghahandaan. Bakit ito mahalaga sa inyo? Dahil ang 10% pagtaas kapag naisagawa na ang pangalawang tranche ay maaaring magbigay ng karagdagang 3 hanggang 500 piso bawat buwan sa karamihan ng pensyonado, depende sa inyong kasalukuyang pension amount. Kung ang inyong pension ngayon ay 5,000 piso, ang 10% ay 500 piso karagdagang kita bawat buwan. Sa isang taon, iyon ay 6,000 piso. Hindi ito maliit na halaga para sa ating mga kababayan na umaasa sa kanilang pensyon. Ituloy ninyo ang pakikinig dahil may mga aksyon na kailangan ninyong gawin para masiguro na hindi kayo mapalampas ng anumang benepisyo kapag dumating na ang oras. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong marinig at ito ang tungkol sa ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ang isa sa pinaka-critical na compliance requirement ng SSS para sa lahat ng pensyonado. Kung hindi kayo magsasagawa ng inyong ACOP sa tamang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring mapigilan o masuspinde. Oo, kababayan, kahit gaano karaming taon kayong nagbayad ng inyong kontribusyon, kung hindi kayo mag-comply ng ACOP, maaaring hindi kayo makatanggap ng inyong pensyon sa susunod na buwan. Ang ACOP ay ang paraan ng SSS para ma-verify na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. Maaari itong gawin sa iba't ibang paraan, personal na pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch, sa pamamagitan ng SSS accredited hospitals o clinics, o sa pamamagitan ng My.SSS online portal para sa mga pensyonado na may aktibong account. Ito ang hindi alam ng marami. Ang ACOP ay hindi lamang isang beses na proseso. Kailangan itong gawin bawat taon. At ang mga pensyonadong nakatira sa ibang bansa ay may espesyal na proseso rin para makapag-comply. Kaya para sa ating mga kababayan sa abroad na tumatanggap ng SSS pension, siguraduhing makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Philippine Consulate o SSS Representative Office sa inyong lugar. Huwag ninyong palampasin ito. Ang ACOP ay hindi lamang isang papeles, ito ay ang tulay sa pagitan ng inyong karapatan at ng aktwal na pagkatanggap ng inyong pensyon. Ang ikatlong update ay tungkol sa SSS loans at ang kanilang epekto sa inyong pensyon. Maraming pensyonado ang hindi lubos na naiintindihan kung paano kinukuha ang loan deductions mula sa kanilang buwanang pensyon at ito ay nagdudulot ng pagkalito at pagkabigo. Pakinggan ninyo itong mabuti. Kung kayo ay mayroong natitirang
SSS Salary Loan, Emergency Loan, o iba pang SSS Loan sa oras na kayo ay nag-retire at nagsimulang tumanggap ng pensyon. Ang SSS ay may karapatang mag-offset o mag-deduct ng bahagi ng inyong pensyon upang matugunan ang inyong utang. Tinatawag itong loan offset o clawback. Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ay 6,000 piso at meron kayong natitirang loan balance na 24,000 piso, ang SSS ay maaaring mag-deduct ng hanggang 2,000 piso bawat buwan mula sa inyong pensyon hanggang sa mabayaran ng inyong utang. Ibig sabihin, tatanggap kayo ng 4,000 piso lamang bawat buwan sa loob ng 12 buwan o baka mas matagal pa, depende sa inyong kasunduan. Hindi ito parusa. Ito ay isang legal na proseso na nakalagay sa inyong loan agreement. Ngunit mahalagang malaman ninyo ito ng maaga para hindi kayo magulat kapag dumating ang inyong pensyon na may kakulangan. Ang praktikal na payo dito, bago pa kayo mag-retire, subukan ninyong bayaran o bawasan ang inyong natitirang SSS loans. Makipag-ugnayan sa SSS para malaman ang inyong eksaktong loan balance at talakayin ang inyong mga option. Mas mainam na malaman ito ngayon kaysa magulat sa araw na inaabangan ninyo ang inyong buong pensyon. May mahalagang detalye pa tayong tatalakayin, kaya manatili kayo. Ang ika-4 na malaking update ngayong Hulyo 2026 ay tungkol sa digital at online services ng SSS at kung paano ito nakakatulong at kung minsan ay nakakalito rin sa ating mga pensyonado. Patuloy na pinapalakas ng SSS ang kanilang MyTuldok SSS online portal at mobile app. Sa pamamagitan nito, maaari nang gawin ng mga pensyonado ang maraming transaksyon nang hindi na kailangang pumunta pa sa opisina, kabilang ang pag-check ng pension status, pagtingin ng contribution history, pag-apply ng loans, at maging ang ilan sa mga hakbang ng ACOP compliance. Ngunit dito pumapasok ang isang malaking babala. Ito ang hindi alam ng marami at ito ay kritikal para sa inyong kaligtasan. Kasabay ng pagpapalawak ng digital services ng SSS, tumataas din ang bilang ng mga scam at fake na mensahe na nagpapanggap na mula sa SSS. Mayroon ng mga ulat ng mga text messages at Facebook messages na nagsasabing, ikukuha ng SSS ang inyong karagdagang benepisyo o pension increase, ngunit kailangan daw ninyong mag-click ng link at magbigay ng inyong personal na impormasyon. Kababayan, huwag kayong maniwala sa ganitong mga mensahe. Ang SSS ay hindi magpapadala ng link sa pamamagitan ng text o Facebook upang hilingin ang inyong SSS number, password o bank account details. Kung meron kayong natanggap na ganitong mensahe, huwag itong pag-aksayahan ng inyong oras at huwag itong ipagpapatuloy sa iba. Ang opisyal na website ng SSS ay sss.tuldok.gov, Tuldok PH lamang. Ang opisyal na hotline ay 1455. Kung may katanungan kayo o nag-aalala tungkol sa inyong account, tumawag sa 1455 o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Huwag umasa sa mga mensaheng hindi kayo mismo ang humiling o nagsimula. Ito ang inyong pinakamahalagang sandata laban sa mga manloloko, ang kaalaman at ang pagtatanong sa tamang lugar. Bago tayo magpaalam sa araw na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa inyong mga kababayan na ang inyong SSS pensyon ay hindi isang regalo. Ito ay isang karapatan. Ito ay bunga ng inyong mga taon ng pagtatrabaho, ng inyong tapat na pagbabayad ng kontribusyon at ng inyong dedikasyon sa inyong pamilya at sa inyong buhay. Huwag kayong payagang maging desinformado o malinlang. Ang kaalaman ay ang inyong pinakamalakas na sandata at iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na patuloy kayong manood, patuloy kayong magtanong, at patuloy kayong manatiling updated sa lahat ng balita mula sa SSS.
Kung nakinabang kayo sa video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kapwa pensyonado, sa inyong mga kaibigan, at sa inyong mga pamilya. Maaaring may isang mahal sa buhay sa inyong paligid na kailangan ng impormasyong ito, at ang isang simpleng pagbabahagi ay maaaring malaking tulong para sa kanila. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, pindutin na ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng susunod na mahahalagang update. Nandito kami para sa inyo, lagi at palagi. Salamat sa inyong panunood, kababayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ang inyong pamilya, at ang inyong mga benepisyo. Hanggang sa susunod na video, paalam at magpakatibay.